Welcome to Royal Palace dito sa Madrid. Basically, wala siya yung parang line-line na ganyan. Meron ditong statue ni King Philip III. Yung ganito ba, pwede na siyang Ang dami namang hamon nito. Siyempre, tungkol dito sa museo na to, nag-open to ng 1819. The ceiling is literally giving. Hello guys! I'm back again with another vlog. And now, first full day po natin dito sa Madrid! So, buenos dias a todos! Ayan, wala pa katao-tao guys. And now, iikutin na natin yung mga famous tourist spots dito sa area nila. And if ever, kung hindi nyo pa po alam, ito pong Madrid, ito po ang capital city ng Espanya. And ayan, tignan nyo yung paligid ng ating hostel. So ito pong ating hostel, itong flat 55 hostel. So yung link ilalagay ko sa ibaba if ever kung gusto nyo dito mag-check-in. And napakadali lang niyang i-navigate. And ganito po talaga yung itsura dito. Parang papasok kayo sa mga ganyang pintuan, ganyan. So, okay, panoorin nyo lang sa previous vlog. Let's proceed na sa gagawin natin ngayong araw. Napapakita ko na muna sa inyo kung gaano kaganda ang ating surroundings. Diba? And time check, it's already 8:45 AM, September 13. Guys, itong Madrid, matagal na siya capital ng Spain. Simula pa noong 1561. O, diba? Mayroon dito 3.3 million people sa mismong area, like yan sa city proper, and 6.5 million naman sa metro area. Ito nga palang ating pinakamalapit na metro station, ang Noviciado na metro station. Ang ganda dito sa area natin, ang tahimik. Alam niyo, tapos mararamdaman yung safe talaga. Mostly, kung makikita nyo po, wala pong katao-tao po. Kasi anong oras pa lang? Doon sa Barcelona, na-observe ko yung mga tao ay nabubuhay na mga around 10 o'clock. Like karamihan sa tao, pero meron naman ng mga naglalakad, nagjo-jogging na ganitong time. Ngayon po, tara na! Sumakay na tayo sa metro. Gamit itong mismong transportation bus na binili natin kahapon. Dito tayo sasakay sa number 3, okay? Meron kasi mga iba't iba, diba? Meron 2, 3, 10. So, sa 3 tayo. Basically, guys, itong binili nating ticket ay meron tong 10 journeys. So, nakapag-train na tayo kahapon, so 9 na lang siya. Kapag kunyari naubos yan, bibili na lang tayo ulit. So guys, namali tayo na sakay. Hindi ko na ipakita sa inyo. Dapat sa yellow tayo sasakay. Papuntang yellow dapat, pero doon tayo sa red na sakay. Alam niyo yun? So, ngayon, lalakarin na lang natin. Malapit lang naman siya actually dun sa mismong hostel natin. Ewan ko ba? Kung ba't, oh my god, ang laki ng aso. Ay, laki. Wow! Welcome to Santo Domingo, guys! Nadaanan natin to kahapon. Ganda. Paano? Nabawasan yung paglalakad natin dun sa pagkakamali na yun. So, 600 meters na lang from 1.2 kilometers, diba? So, naglalakad tayo papunta dun. Grabe, kakasabi ko lang sa inyo na parang ayoko naglalakad sa walang katao-tao. Kasi baka mamaya alam nyo na. Ay, ito yung Valor! Masarap daw din dito. Dito pala yung Valor. Guys, masarap din yung churros dyan. Is it open na ba? Ayan. Baka pwedeng dito na lang. Pwede ba? Pwede na ba pumasok? Ay, open na. Guys, sige, dito na muna tayo. Change of plans. Masarap daw dito eh. May mga nagre-reco sa atin nito. Dalawa naman kasi yung nakalista sa ating churrosan. Itong Chocolates Valor. Tapos, Chocolateria de San Ginés. Kain tayo ng churros. Ayun, Pinoy! Hello, ate. Ano, may churros kayo, ate? Oh, yan mo, ginagawa. Ayun, churros. Hello, ate. Hi. Hello. Sabi na, Pinoy. Kasi sabi ko kanina, ay, ang galing niya mag-Spanish. Baka hindi siya Pinoy. Tapos Pinoy pala. Sige po, ano po ako, churros? Oh, sige po. Ito na lang mag-aral po, Okay, grabe. Chocolate churros? Apa. Oh, chocolate churros daw. Saka ano pa po yung bestseller dito? Chocolate churros po. Yun lang. Cafes, mga ganyan. Pwede pong patingin ng menu? Yan, yan. Ah, ito. Okay. Thank you. Nakakatawa, guys. Pinoy. Ang daming Pinoy dito sa branch na to. Nakakatawa. Hello! Pinay si ate. Ang daming Pilipino dito. So, yun ang ating orderin. Saka, so puro chocolate ang bestseller nila dito. So, paano ba to? Traditional drinking, chocolate served thick and hot. Walang tao. I think kabubukas lang siguro nila. Parang 8 o'clock nakalagay. Kasi ito itsura ng churros, oh. Nakaganyan siya. Donde vamos hoy? Ayan, dumadami na yung tao, guys. Buti, yung saktong pag-open. Andito tayo. Tanong tayo kung ano yung bestseller nilang hindi chocolate naman. Kasi puro chocolate, diba? Thank you! Tsura ng churros nila. Basically, wala siya yung parang line-line na ganyan. Tapos, isasaw-saw lang dito yan. Tapos, parang iniisip ko, bumili tayo ng frozen de frutas. May banana ako nakikita. Banana to, diba? Kasi ayaw naman ng puro chocolate.
Tingnan natin kung ano naman. Ayan, so basically 4 pieces siya. Ayan. Try na tayo. Ito na, the moment of truth. First authentic churros natin sa Spain. Oh my God, sarap. Oh my God, ang sarap. Tapos yung chocolate niya, hindi siya ganun katamis. Talagang lasang, alam niyo yung purong tsokolate. Ay, mahuhulog. Ang lambot ng churros. Tapos punong-puno yung cup ng tsokolate, oh. After ba nito, iniinom to? Kain tayo. Sarap, pero parang ang onti ng serving. I mean, parang 4 na piraso. Parang bitin ako sa 4. Tapos kung bakit sinasabi ng mga kapitbahay natin, ang bilis naman kumain itong taong to. The best. Guys, ang dami ng tao sa paligid. Kanina walang tao, di ba? Best decision na dito tayo dumaan. Thank you, Lord. So, ina-expect ko nung una, di ba usually sa Pilipinas kasi nakasanayan natin na yung churros may cinnamon. Dito wala. Plain lang siya. Mas ang lambot. Alam niyo parang bitcho sa Pilipinas na times 5 yung lambot. Ganun. Ito yung tsura. Sa loob. Wala kasi siya guys alat eh. Wala siyang alat ako nalalasaan kaya wala akong maisabing description sa inyo. Pero chocolatey factor, oo. Yun. Ang sarap. So, naubos na natin yung in-order na churros and umorder tayo ng drinks na malamig na ito daw, in-order to usually pagka summer. So, nakalagay dito frozen de frutas. So, mangga tuloy. Banana siya. Nakalagay dito ang price niya is 5 euros. So, yung churros, hindi ko mapakita sa inyo kung magkano kasi hindi ko mahanap kung asan dito. Titignan ko na lang sa resibo mamaya. Pero alam niyo, ang sarap niya. Wala akong nararamdamang tamis. Yung chocolatey, yung parang medyo dark chocolate kasi nalalasahan ko. So, wala akong tamis talaga naramdaman at all. Pero masarap siya. Okay? So, lasang dark chocolatey. Tapos, pag sinawsaw ganun, yung mismong churros, wala siyang ganun ang lasa. Tapos ito, tikman na natin. Ay, ang sarap. Ang sarap. Banana shake. Nakaka-refresh. Pero ang mahal, 5 euros. Ang mahal. Kinakailangan natin talagang uminom ng malamig eh. Kaya gusto ko to. Okay, so nga pala, if ever po, kung kayo ay meron kayong extra time, pwede kayong mag-install nito, itong Kaskasan Buddies app. So, itong Kaskasan Buddies app, andito lahat ng promo sa credit card. So, basically, kung gusto niyo ng mga restaurant promo sa Pilipinas, ganyan, even sa Cebu, Luzon, ganyan, meron to guys. Kaya, if ever mag-install kayo, tapos yung perfect credit card na pwede nyo gamitin, lalabas dito. Yung link ilalagay ko sa ibaba para maka-help din sa inyo while traveling. So guys, tapos na tayo. Nagustuhan ko yung tinda dito. Kaya lang, hindi ko siya in-expect na hindi matamis. Kung nag-expect ako na merong tamis factor kasi nakasanayan kayo ganung churros. So ganun pala yung authentic churros. Okay, at least now we know. And ang price ng chocolate, yung chocolate na pinangdidipan natin kanina is 3.70 euros. Yung churros mismo na 4 pieces is 2.50 euros. Tapos yung mismong granizado platano na ininom natin is 5 euros. So, total, 11.20 euros po. Yan, nalabas dito sa screen yung binayaran natin dito. Nala natin yan dyan. Ngayon, maglakad-lakad na tayo. Magpunta na tayo sa Plaza Mayor. Grabe, ang ganda. Pasensya na, I know, na baka mamaya medyo matulili na kayo. Baka sabihin nyo, bakit sabi sa Ivan na ang ganda? Ang ganda kasi talaga. Iba yung atake niya sa France. Nung nagpunta tayo. Alam niyo yun? So, ito pa isa. Churreria 1902. Ano to? Lahat titikman natin. Ganun ba? Oh my God. Guys! Favorite ko talaga yung churros. So, ito pa yung isang churrosan. So, ito pa yung isa. Chocolateria San Ines. So, might as well. Puntahan na rin na kaya natin to para hindi na natin balikan. Sige, konti lang naman yung churros. Bumili na tayo. Take out. Ayan guys. So, 2.50 yung churros. 6 pieces. Okay. Sige. Gracias. Okay guys, hindi ko in-expect yung kaka-churros lang natin. Na mag-churros na naman tayo. Ito na, isipin nyo na lang na yung churros natin noon, tapos yung churros natin na to ay isang meal. Kasi napakanipis lang naman niya. Para lang siyang tik-tik. Ano yun? Para lang siyang ting-ting. So, dito ko na siya titikman bago tayo umalis. Ito yung ina-expect ko na churros. Kita nyo? Meron siyang shape. Oh, thank you. Meron siyang shape. Diba? Magkaiba sila no, sa valor. Ito yung ina-expect kong churros. Kung pag-kukumparahin ko sila, mas nagustuhan ko to.
Ang sarap. Ang sarap nito. So guys, naglakad lang tayo ng super konting lakad. Like parang 2 minutes lang. Andito na ngayon tayo sa Plaza Mayor. Welcome to Plaza Mayor. Nung paalis tayo doon sa Chocolateria San Ines. In-order lang natin churros, di ba? 2.50 lang yun. Binigyan tayo ng chocolate. Binigyan tayo ng chocolate. Like, I don't know why. Nabaitan ba kayo sa akin? Grabe, binigyan tayo ng chocolate. So, basically, sana pala doon na lang tayo nagpunta kanina. No? Para nakatipid tayo. Okay lang yun. Ayan, thank you so much. Hindi ako kumakain kasi in-take out ko siya. Kaya nga minsan gusto ko dine-in para wala akong bit-bit. Pero ngayon, bit-bit ko siya dito sa Plaza Mayor. Pero goals yun, di ba? Sa Plaza Mayor, meron kang kinakain na churros. Chocolate. Basically guys, itong Plaza Mayor, ito yung main square dito sa Madrid. And ginawa siya ng 1617 to 1619. Super quickie lang. Tapos, rectangular shape siya guys. As you can see. Ayan, ikot tayo. Tapos yung mga nakikita niya yan, residential area yan. This one. Yung mga yan. May mga nakasampay pa nga dun. So guys, napaubos ko na siya. So another life goal ang na-check natin. Kumain ng churros sa Plaza Mayor. Actually may lumapit sa atin kanina, nagpapapicture. Kumaga parang nagpapicture daw dun sa lugar na yan, ganun. So noong una natakot ako. Medyo ano kasi ako guys, medyo running ako kapag nag-iingat kasi ako syempre. Baka may biglang mahablotan tayo, ganyan, o biglang dudumugin kasi ganun kasi technique nila eh. Parang mga nababasa ko din yun online, napapanood ko sa mga TikTok. Pagka-grupo, tapos bigla ka nilang parang lilituhin ganyan. So yun yung iniisip ko kanina, pero okay naman. Wala namang nangyari. Gusto ko na share sa inyo. Tapos guys, tignan nyo. Meron ditong statue ni King Philip III. And gusto ko lang din i-share sa inyo na alam nyo ba na yung name na Philippines ay hinango sa pangalan naman ni King Philip II. Grabe kasi talaga yung grabe kasi talaga yung connection ng Philippines and ng Spain. Diba yung Philippines naging Spanish colony noong 1565 hanggang 1898. Ganun katagal. Simula yung colonization na to guys noong 1565 sa pamumuno ni Miguel Lopez de Legazpi sa Cebu. Like doon yung kauna-unahang pagyapak ng mga Spanish people. Tapos karamihan sa mga lugar sa Pilipinas, 'di ba, kung napapansin nyo, merong mga ganito, meron parang mga Central Plaza. Sa amin sa Cabanatuan City, merong tinatawag na Plaza Lucero, which is parang ganito din siya guys, though maliit na version. Kasi yun yung gusto kong sabihin sa inyo na around the Philippines, yung mismong urban design ng Spanish na ganito, na-adapt natin yon nung sinaunang panahon pa because of their colonization. Karamihan, merong mga Spanish words na connected sa Filipino words, like tulad nung mesa, silya, di ba? Kahit sa yung zapatos, ganyan. And also, meron din tayong salita sa Pilipinas, which is Chabacano. Alam nyo yung kanta na Porque contigo yo escuhi? Parang ganon. Basta ganon yung lyrics. So, meron din dong Spanish infused words doon sa mismong kanta na yun. Pero Chabacano siya. Like yung Chabacano kasi parang yun? Lalagay ko na rin meaning dito, nakalimutan ko. To the topic, if ever kung pupunta kayo dito, make sure guys, kunyari, gusto nyo mag-breakfast, napakadami mga paligid na area dito. Dito sa area na to, napakadami mga cafes, napakadaming restaurant, napakadaming churrosan, kasi sikat sa kanila yung churrosan, di ba? Tapos, pwede kayong tumambay dyan, kasi sikat dito guys sa Spain, yung parang alfresco dining setup, mga nasa labas na ganyan. Imagine, ito yung view nyo habang kumakain dito. Merong view ng traditional Spanish architecture. And guys, nagpunta naman tayo sa San Miguel Market. Sakto, 10 o'clock nag-open yan. 10 o'clock na po. Saktong-sakto lang and walking distance lang siya from here sa Plaza Mayor. Meron din dito ang pasalubungan area. 2 euros yung mga magnet. Madrid. Tapos pagka 3 naman, 5 euros. Pag 7 naman, 10. Puerta del Sol. Plaza Mayor. We've been there already. Madami guys kayo mabibili dito. Ito maganda-ganda. 3.90. Medyo mahal. Pero fini-feature niya iba't ibang klaseng food. Ito yung Spanish tortilla. Oh. Hindi pa tayo nakatikim niyan. We're here! Mercado de San Miguel. This market na to, ang tagal na niya. 1916 pa yan. And din nakalala siya dito sa Madrid na historical monument.
Tapos, from here, makikita nyo ang mga binibenta dyan para mga fruits, vegetables, and even mga hamon. So, pasok tayo sa loob. Maliit lang naman siya. Hindi siya ganoon kalakihan. Dito muna tayo sa side na to. Oh, mga fruit juice. Mga vegetables. Parang gusto ko ng fruits. May mangga, oh. Tapos, ayan, oh. Frutas. So ito yung price. $5. Ay, €5. Ganyan. Medium, 7.50. Large naman is 9. Okay. Naman, hamoneria. Wow! Ito siya, oh. May mga nakalagay sa ganun na. Yung ganito ba, pwede na siyang kai. Ang dami namang hamon nito. Overflowing. Yan, oh. Walang price na nakalagay kasi, kaya hindi ko guys malaman. Dito naman, oh, mga cheese. Cheese, cheese, cheese. Oh, when you drive. Bocadillos. Yan siya. Ito yung olives, oh. Wow. Nyo guys, di ko pa natatry yung ganyan. Masarap kaya? Bumili kaya tayo. Wow. Kinakain na ba siyang ganyan, guys? Ito yung presyo, oh. Grabe. €2.90. Hindi pa natin alam kung ano draft 9 or grifo. Baka mamaya may mas mahal pa. Man guys, mga empanadas. Daming flavor ng empanadas nila dito. Spinach and cheese, tomato and cheese, pork cheese, pollo, chicken, pulled pork. Yan. Balian po, €4.50 each. Naman is pasteleria. Merong humarang. Oh, may cookie de chocolate. €3.50. Itong Trozo Cake Choco, $4.50. Tartaleta Lemon Pie, $6.50. Uy, usong-uso talaga sa kanila yung pistachio, oh. Tignan nyo. Cookie pistachio, chocolate blanco, $4. Wow, it looks yummy. Okay pala yung kabubukas lang kayo nagpupunta, no? Punong-puno pa yung mga lalagyanan nila. Itong ganito, taco, €7. Diba dun sa Barcelona, 1 lang. Top fried fish. Ito naman siya. Ito yung napakadami ko nakikita ganyan, guys. Alam niyo ba tawag ko dyan toyo? Hindi ko nga alam kung ano yan, eh. Deep fried anchovies. €16. Ang mahal. Ang mahal. So guys, mga oysters, €4.10 naman siya. Ito yung pinakamura, €3.60 naman siya. Oh, is this salmon? Wow! Smoked salmon nga! €4.50. Oh my God! Favorite! Oh my God! Lahat ng uri ng salmon andito! Ang sarap niyan, guys. As a person po na mahilig sa salmon, o salmon dito, is grabe, heaven to. Ito naman mariscos. Wow! Babad na babad siya sa olive oil, oh. Grabe. Ang sarap, guys. Tinitingnan pa lang ang sarap na. Ito, lobster taco. Mahal, oh. €14. Ito naman 16. Seafood salpicon. So guys, mag-start na tayo sa ating museum hopping. Lakad tayo sa nearby bus station. So if ever po, kung gusto nyo malaman yung sasakyan nating bus stop, is ilalagay ko dito sa screen. So, papunta ito ng Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia. Grabe. Guys, pasensya na talaga, pero ang ganda kasi talaga. Hindi maano ng eyes ko, hindi siya alam niyo yun? Hindi siya ma-digest ng mabilis. Talagang paulit-ulit ko siyang sinasabi. Kasi parang, alam niyo yung mga nasa libro, nung elementary kayo, na mga fairy tale. Yung gets niyo yun? Ganon, guys, ang nakikita ko. Kaya, ganda, oh. Parang mga nasa school library, yung mga librong pambata. Lalagay ko ulit dito, yung librong lagi kong binabasa na parang sinasabuhay natin siya ngayon na nandito tayo. And so guys, dito tayo sasakay sa bus 6, 26, or 32. Kung ano pa man yung mauuna dyan. Yung gagamitin lang natin ang ating tarjeta, transporte publiko. So natin ito tatap. First time natin sa Madrid gawin to. I think dito. Okay. Oh, here? Okay, so hindi gumana yung card natin doon sa bus. I don't know why. Baka hindi tayo nakabili ng pang bus?
Nakalimutan ko na like ilang taps. So lumabas tayo ulit tuloy. And ngayon maglalakad tayo papunta dun sa Tirso Cruz de Third na station. Ayan guys. Diyos ko. Tirso de Molina. Tirso de Molina. Ano man Tirso Cruz de Third? Naging artista naman bigla. So dito ngayon na lang tayo guys sasakay. Meron naman siya. Dito na lang. At least dito pwede. Ayan. Dito tayo. Tayo sa Estación del Arte. Grabe, walang katao-tao. So guys, nakalabas na tayo sa Estación del Arte. Nakikita niyo ba itong Hotel Mediodía na yan? Isa yun sa tinitignan nating hotel. Opo. Kaya medyo pricey na kasi siya. Pero ang ganda ng location niya. Sa Atocha lang mismo talaga. Tapos, Estación del Arte. In between, pwede niyo i-check if ever. Kung gusto nyo. Guys, we're here sa Museo Reina Sofia. So guys, ito yung National Museum of 20th Century Art ng Madrid. And napakadali lang niyang puntahan. Again, Estación del Arte. Yung nearby station here. Ito guys, yung museum entrance. So, nagbubukas siya ng 10 AM. Nagsasara siya ng 9 PM. It's may storage room here, if ever kung gusto nyo. Tapos pasok na tayo. Dito siya. Ang laki! So guys, magsisimula na tayo ng ating exploration. And ito pong pass na to, binili natin sa Klook. Yung link ilalagay po ko sa ibaba. And tatlong museum yung kasama dyan sa ticket na yan. Prado Museum, Museo Reina Sofia, at Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Okay? Yun po. So guys, unfortunately, bawal yung walkthrough vlog, but pinihagan tayo mag-picture ng mismong mga makikita dito sa loob. Kaya ngayon ipa-plug ko siya, like yung mga photos in bawat frame para makita nyo. Guys, so tapos na tayo dito, and so far ang mga nakita po natin dito sa museum na to is mostly mga photographs, mga video presentation, mga installations, ganyan. Kung mahilig kayo sa ganon, feel free to visit this one. And meron siyang 4 floors. Yung second floor, yun, malawak siya. Tapos yung 4th floor, mas gusto ko yung 4th floor. So 4th floor, andun yung mga kakaiba talagang mga installations. Yung 3rd floor, temporarily closed. And now, first pa lang yan kasi sa napuntahan natin yung mga museum dun sa tatlo na meron tayong access. So next, magpunta na tayo sa Museo del Prado. We're here guys! Next museum, Museo del Prado. Actually, yung harap niya guys, Botanic Gardens. So if ever pwede din kayo magpunta dyan, tignan natin kung may time pa tayong extra mamaya. But this one is yung priority muna natin. Tignan nyo guys, so, dito sa harapan ng entrance sa Museo del Prado, meron dito mga local paintings, mga original paintings. If ever ko interested kayo sa mga paintings na ganyan, pwede kayo dito bumili. Check natin kung magkano. Ang mura lang guys, so 3 euros lang yung maliit. May 10 euros, 20 euros. Ang mura. I mean, hindi siya ganoon kasi usually, akala ko sa mga ganyan parang mga 20,000 agad. Kasi ganoon yung tingin ko sa mga worth ng mga paintings nila kasi ang ganda masyado. Or dito sa Museo del Prado, mas madami. Daming tao kumpara dun sa kanina. Okay guys, so tapos na po tayo doon sa Museo del Prado. And alam nyo, ang masasabi ko lang, napakaganda. Like, super worth it nung pagpunta natin. Di ba nagpunta tayo sa una, yung Museo de Reina Sofia. Ito po, mas maganda, yung Museo del Prado. But, unfortunately, hindi pwedeng mag-video at hindi pwedeng mag-picture sa loob. Siyempre, tungkol dito sa museo na to, nag-open to ng 1819 and over 8,000 paintings yung nasa loob.
So, yung mga nakita natin sa loob ay napakagandang mga artworks. And grabe talaga guys, nung tinitignan natin is isa sa mga nakita natin doon, parang andun si Mona Lisa din, ganyan, tapos si Jesus Christ, yung mga iba't ibang mga gods, mga Greek gods, ganyan nakita natin, mga sculptures, prints, mga decorative arts, tapos yung building na yan, dinesign ni architect Juan de Villanueva. And usually, kapag evening, may specific hours na bukas yan. Like tayo, ngayon, bukas nga siya pero hindi free. Yung sinabi ko sa inyo na during evening, specific hours, libre po siya. Kaya pwede kayo makapunta dyan. And located lang siya near dito sa Retiro Park. Kaya super ganda. Super popular din ito sa mga art history students and even sa tourists. So, one of the most visited museums din yan dito sa Espanya. Guys, dito naman sa likod natin, nakikita niyo dito yung Real Jardín Botánico. Kaya lang, wala tayong ticket. Wala tayong ticket papasok dyan. So if ever po, kung gusto nyo pong pumasok dyan, extra bayad yon. Pero hindi na natin pupuntahan yon dahil meron pa tayong mga nakahandang itinerary for today. Ayan, galing. Meron ditong yung photo na makaluma. Gamit yung camera makaluma din. La Cámara Minutera. At guys, para sa last museum po na pupuntahan natin na sakop doon sa Museum Pass na binili natin, andito na ngayon tayo sa Thyssen Bornemisza Museo Nacional. Let's go! Magkakalapit lang to guys. So guys, yun lang yung may papakita ko sa inyo dito sa Thyssen Bornemisza Museo Nacional. And yung mga pinakita ko sa inyo is private collection na kung saan naging open sa public noong 1992. And actually over 1,600 paintings yung makikita nyo dito. And kapag ka naman pupunta kayo dito, tapos meron kayong museum pass, 3 museum na yung mapupuntahan nyo. But alam nyo, kung irarank natin siya, pinakamaganda talaga yung Museo del Prado. Pero bawal kasi dun mag-picture, bawal dun mag-video. Pero sa dalawa pwede. Yung unang museum na pinuntahan natin, tapos itong huli. And again, kung mamimili lang kayo ng isa, don't skip Museo del Prado. Yung unang nagustuhan ko, and I think magugustuhan nyo din. Ngayon guys, magpunta naman tayo sa Royal Palace of Madrid. So, sasakay tayo sa Red Line. From here, yung nearby dito sa museum is Red Line, which is number 2 yon. So, sasakay tayo from Banco de España going to Opera. So 3 stops yon. Ilalagay ko na lang dito sa screen. So yung Royal Palace of Madrid, pinakasikat po yan na palasyo dito sa buong Spain. But hindi tayo kumuha ng ticket doon. Hindi tayo nag-book in advance kahit alam ko naman na meron. Kasi bahala ko sana labas lang yung pupuntahan. Pero since madami pa pala tayong time ngayon, sabi ko baka pwede pang itry nating pumasok. And guys, kapag kunyari pupunta kayo doon, mag-book kayo ng tickets in advance, okay? Kasi nung nagtatry ako mag-check kanina, wala nang available ticket sa Klook. Kasi pwede nyo i-book sa Klook, okay? Yung link ilalagay ko na lang ulit sa ibaba. Lagi kong ilalagay lahat ng mga nabubook natin para meron kayong guide. So unfortunately, wala na po pa ngayong araw. Pero nagbasa-basa ako online, baka daw kapag hindi sold out, meron walk-in. Okay? So let's go! Guys, nakalabas lang natin dito sa Opera Station and napupunta tayo sa Royal Palace of Madrid. Dito po yun malapit. Ang ganda dito sa area na to. Yung ano talaga, yung Spain talaga, kahilig nila sa mga parang Central Plaza area thingy. Oh, atake, may tuk-tuk dito, oh. From afar pa lang makikita
makikita nyo na agad yung ganda ng Royal Palace. So, nagsisisi ko sa part na hindi tayo bumili ng ticket dito. Like, oo, wag niyo na akong sisihan. I know, meron mga magsasabi sa inyo, ba't hindi ka bumili, Ivan? Kasi alam nyo, itong Madrid, like ito mismo Royal Palace na to, ito po yung largest Royal Palace. Kung floor size ang pag-uusapan. Ang pasukan. Check tayo. Hola, entrada? No, Where? Yeah? There, okay, gracias. Entrance dito pala sa gilid. Hindi siya dun sa gitna like sa mga ibang museums or palace. May mga bilihan dito na ice cream and water and drinks. So, kaya na ba? Papakita ko lang sa inyo. Yung parang Magnum nila 3.50 euros. Tapos yung chichirya nila 1.70 euros. Wow. Sino ka ba? Ikaw pala si Alfonso. Hello sa'yo. Pagkainit-init naman dito sa na to, sa area na to. Talaga palang open area to. Kaya magpayong kayo. Oh, ay, ba't ala kang payong? Ay. Wala tayong payong. Kaya ang pananggalang natin, sunscreen. Yun. Ayun na po. Malapit na tayo. Okay guys, ang haba ng pila. I think di tayo makakapasok. Like literally ang haba. Tapos ito naman yung visitors without tickets. Mabilis kaya ito. Sige, pumila na tayo. Okay lang. Maaga pa naman. 3 o'clock pa lang. Ang sunset time naman dito is 8. Okay guys, so we're finally here inside. Nakabili na rin tayo ng ticket. 14 euros po yung presyo. And alam niyo, walang pinagkaiba yung linya nung may ticket na at yung linya nung walang ticket. So swerte tayo sa part na yun kasi magkamukha siya. And even na bumili ko yung kunyari kay Klook, ganyan, or kung saan pa man, same lang din yung process. So ngayon, let's go na. Napakainit kasi sa labas, kaya dito muna ako nag-intro. Welcome to Royal Palace dito sa Madrid. Okay, so ayan yung mga Royal Collections Gallery. Dito sa blue, temporary access tourist entrance, this one yun. Tapos first floor ceremony halls, ground floor Royal Armory pala, sorry. Okay, pasok muna tayo dito. Sumasok na tayo sa loob, kundi matutusta tayo dito sa labas. Okay guys, so we're here na inside and ito nga po pala ang Royal Palace of Madrid, or ang other name nito ay Palacio Real de Madrid. So yung nakikita nyo po, ito po yung official residence of the Spanish royal family, pero hindi ito yung ginagamit nila sa pang-araw-araw na kunyari matutulog sila, ganyan gigising, kakain, ganyan. Hindi ito yung ginagamit nila na yon, but the official one is this one. Gets nyo yun? So meron silang other na place kung saan sila natutulog, tumatambay sa living room, I think, ganyan. Wala na ba kayo makita? Ang largest palace in Europe by floor size. Ito yun. So guys, ang palasyong ito ay mayroong 3,000 kwarto. Oh, galing, naging KMJS. Actually, kahit andito ngayon tayo sa Spain, kung mapapansin nyo, Italian style yung architecture dito. Guys, yung family ni Juan Carlos I. Pero guys, alam nyo, kahit hindi ito ginagamit for daily living, ginagamit pa rin siya for state ceremonies and official events. This palace. Uy, itong kwarto na to para siyang yun nandun sa Louvre sa Paris. Chapel dito yun yung gusto kong maipakita sa inyo at nakita ko din.
Royal Palace. Paano kung yung mga sinuunang panahon ng mga royal dito nakatira talaga, ano? Paano kung tatawagin ng nanay yung anak niya? Ay, Van, pumunta ka dito sa gold room. Pero nasa kunyari, blue room siya. Ganun, parang nakakalito, no? Kasi ang daming rooms eh. Iba-ibang colors. Oh, lahat ng mga parang ginagamit nilang pangkain nandito. Ayun ang mga plato-plato. Nilalabas kaya nila yun kapag kami bisita lang. Or kinakain talaga, yan talaga yung ginagamit nila pangkain everyday, no? Ewan ko, kayo aminin nyo. Sa amin kasi, sa bahay namin, kapag ka yung korel na plato, babasagin. Kapag ka may bisita, ilalabas yung bago, ganun. Pero, alam niyo yun, ganun yun eh. Ganun yung, ewan ko kung ganun sa inyo, pero sa probinsya, medyo ganun. So, ito yung Royal Chapel na sinasabi ko sa inyo. Ito yung mga parang upuan, I think. Tapos, ayun, ang ganda. The ceiling is literally giving. Tapos na tayo sa Royal Palace. Grabe, ang ganda, opo. Like, ang ganda, like, literally. Tapos, sulit yung pila natin, sulit yung binayad natin. Talagang kapag pupunta kayo sa Madrid, this is a must visit. Must visit. Yan. So guys, tapos na tayo doon sa Royal Palace. And now, pupunta naman tayo next kay Jose Rizal. Oo, kay Jose Rizal tayo pupunta. So, meron po kasi ditong monument sa Jose Rizal. Yes, ang pambansang bayani ng Pilipinas. Meron ditong monument at pupuntahan natin yon. And so hanapin na natin yung opera station. Diretso lang. Haba pa naman yung time natin dahil 8 o'clock pa naman yung sunset dito. Kasi ayoko guys, nasa labas pa kapag kagabi na. Alam niyo yun, lalo na nasa Europe tayo. We're here na sa mismong canal area. Like kakalabas lang natin sa canal station. Canal talaga yung pangalan na, hindi yung parang canal na canal sa atin, ganon. So, naglalakad po tayo ngayon. And 11 minutes yung lalakarin natin papunta dun sa Jose Rizal Monument. Medyo malayo siya. And actually guys, hindi ito kadalasang naipapakita kapag kunyari nanonood ng mga Pinoy Spain, Pinoy vlogs, ganyan. Pero kasi gusto ko lang kasi makita din talaga si Jose Rizal. Alam niyo naman, minsan yung mga gusto natin puntahan, opo. Pero kung titignan naman, maganda naman yung dadaanan, oh. Mukhang safe naman. And I think magiging worth it naman to. Is konting lakad na lang. Yung nakikita ko lang sa inyo yung itsura ng walkway here. I think hindi lang naman ako yung ganito eh. Yung tipong kapag kami gustong puntahan, yung hindi talaga pwedeng hindi mo siya gagawin. Ganun. Para kasi hindi ako mapapakali pag di natin ito pinuntahan eh. Hala, nakikita ko na. Nakikita ko na si Jose Rizal. Guys, nakikita nyo ba? Ayun na siya. So located po to sa Avenida de las Islas Filipinas dito sa Madrid. Basically guys, this monument was inaugurated on December 5, 1996 to commemorate his death. Hello! Welcome! Hello, Jose Rizal! Sabi, ang sarap sa feeling guys. Alam niyo yung parang tipong may Pinoy dito sa isla na to. I mean sa country na to. Then we're here. So nakalagay dito, in commemoration of the 75th anniversary of the establishment of diplomatic relations of the Republic of the Philippines and the Kingdom of Spain. Tapos ito yung Spanish version. Tapos Madrid, 1947 to 2002. Ayan, Rizal. Hello, Jose Rizal! Ayan yung pangalan. Uy, si Fidel Ramos yung umaten, I think. Siendo Presidente de la República de Filipinas. Okay, quick visit lang guys. Magpaalam na tayo kayo sa Rizal. Bye-bye. Okay guys, so we're here na sa Banco de España. So if ever, hindi ko pala nabanggit kanina kung paano sumakay punta dito. So ilalagay ko dito sa screen kung paano. And yan, ito po ang masasabi nating shopping area. Isa sa mga shopping area dito sa
Madrid. So ito guys, yung Gran Via area. Diyos ko, Rolex agad yun nandito. Actually, hindi ko alam kung ano gagawin natin dito kasi hindi naman tayo magsha-shopping. Gusto lang natin talagang libutin. Tignan nyo guys. Actually, hindi ko alam kung ano yung titignan ko dapat dito sa Gran Via. Pero parang hindi siya for me, this area. Kasi puro shoppingan siya. Pero tapos di ko din alam. New Era, De Corazon. Tapos may mga sapatusan dun sa side na yun. So, kasi meron akong mga friends na nakapunta na dito. Maganda daw dito sa Gran Via. Pero parang I think this is not for us, to be honest. Nandito na tayo ngayon sa ibang part. Pero ganun pa din. Dito ito yung pinaka-center. So meron dyan Adidas. Ito yung metro ng Gran Via. Hindi tayo dyan sumakay kanina kasi hindi yan yung malapit sa atin. Puro kainan basically. Ayun na, may McDonald's doon sa side doon. Daming tao. Meron din dito nung kinainan natin doon sa Barcelona. Tapa-tapa, Bar de Tapas. If ever guys, kapag meron kayong chance, itry niyo yan. Masarap yung food dyan. Okay, so ito guys, itsura niya. Hindi kasi tayo kakain ng ganyan muna eh. Kaya hindi tayo pumapasok. Gusto ko lang talaga ding makita. Tapos ito, mga pasalubungan, if ever. Kung gusto niyo ng mga magnets, ang magnet dito ay 2 euros each. One-stop shop. Hala, the cannabis shop. Grabe, may nagbebenta dito ng marijuana. Sweet pirate, mga matatamis naman. Daming tao guys, oh. Super. Meron pala tayong shop dito. Oh, lefties, mga left-handed. Lang guys, yun lang yung hilera ng Gran Via. Like puro kainan lang. And mga shops. Okay guys, so pakalabas lang natin sa Opera Station. And na maglalakad tayo sa na-research natin na Filipino restaurant. So, di ba sinabi ko sa inyo nung una, sa Barcelona dapat tayo mag-Filipino restaurant. Kaya hindi tayo nakapunta. I'm so sorry, Ate Basil, na na-meet natin sa La Bucaria. Hindi ako nakapunta sa Filipino restaurant ng father-in-law mo. Ngayon, pupunta na tayo. And alam nyo ba guys, hindi ba halata? Hindi ba halata? Parang nagbago energy natin. Kasi guys, nahihilo ko ngayon. Like, napakainit kasi. Di ba nakabilad tayo? Nakikita nyo naman, naglakad-lakad tayo. Ganyan at ang init. Ngayon ko na-realize, hindi pa pala tayo kumakain. Yung kain kasi natin kanina, before 12 noon, di ba? Anong oras na? Time check. It's already 7:24 PM po. Opo. Gabi na actually. Gabi na. Pero may araw pa. Usually kasi 8 o'clock. 8 o'clock sa sunset dito. Hindi tayo nakakaramdam ng gutom. Tignan nyo, medyo namumula na ako ngayon. Kasi nahihilo ko talaga. So, puntahan na natin yun. Sabi ko, okay, sige. Kumain tayo sa gusto kong food. Para after nun, is pupunta na tayo sa ating hotel. Tatapusin na natin yung day natin. Ito guys, yung na-research ko, La Tapa de Amistad. Okay, so maliit lang siya, pero Filipino restaurant. Let's support our kababayans. At ngayon lang ulit tayo kakain. So basically, ito yung mga food here. So, may sisig. Oh, yung mura ya, 11 euro. Pero, guys, kasi yung 11 na yan, dito sa Europe, mura na yan. Tapos yung arroz, which is yung rice, 2.50, ganyan. Okay, sige, dito na tayo. Nagugutom na ako talaga. So, bienvenidos. More seating downstairs. Mas asientos abajo. Of course. Okay guys, so andito na ngayon tayo sa La Tapa de Amistad. Ito yung itsura ng menu nila. Papakita ko muna yung paligid. Ang cute. Nasa ilalim siya. Ayan siya. Tapos ito, super ikli lang. Tapos tignan nyo, sinervan tayo ng mani na merong garlic. So, paano nila to? Pa-complementary. Sarap ng garlic. Ang anghang. Okay. So, papakita ko na sa inyo yung food. So, tignan nyo guys. May lechon kawale, 10.50 siya. Sisig 11. Arroz 2.50. Dishes rice. Chicken wings 10. Palabok 10.50. Tapos mayroon ding mga inihaw na isaw. Kwek-kwek, ayan. Pause nyo na lang para makita nyo. Ito. Alam nyo to sa Opera, walking distance. Tapos may patatas bravas. Ayan, tortilla de patatas. Ayan, ito yung mga drinks. Diba? Okay? So, mamili tayo kung sisig or dinakdakang Tagalog. Parang mas gusto ko yung dinakdakang Tagalog. Sige, yun na lang orderin natin. Isa pong dinakdakang Tagalog. Saka isang arroz. Ha? Tapos, ano po yung mga translation ito? Ito pong mga translation ito.
No po, drinks po siya. Ito drinks. Agua water yun no? Oo. Wait lang. Nestle Limon. Nestle Limon? Limon. Limon. Saan ka galing po yan? Nueva Ecija. Pero galing ng Pilipinas? Galing ang Pilipinas. May na po muna. Wala ko muna sa iyo. Thank you. Yan guys, tignan nyo. Ito na ang ating food. Ang dami ng serving nila dito. Like literally, tignan nyo. And also yung rice, isang buo. 2.50 yan. And this, 11 ata. Mamaya, sasabihin ko na lang sa inyo. Okay guys, let's eat na. Ito na ang ating food. Inilagay ko na lahat agad yung kanin guys. Halatang gutom na gutom. Ay, ang sarap. Ang sarap. Lasang lasa ko. Ito, ang daming serving. Ang sili pa. So nakabalik na tayo dito sa ating hostel. So bumili nga pala tayo ng water dun sa Carrefour Express. 0.89 euros. So yun yung kinain natin doon sa Filipino restaurant. Masarap naman siya. And nagustuhan ko. Accommodating yung Pinoy na owner doon. At alam nyo ba, kwento ko may dumadating eh. Kinausap tayo ng owner. Nakalimutan ko yung pangalan ni Kuya. Or hindi kami nakapag-usap ng maayos dahil may inaasikaso siya. Sabi niya ganun, mag-ingat ka, madaming natutukutan dito. Sabi niya ganun, ang target daw mga turista. Sabi ko, sa awa ng Diyos po, hindi naman ako natutukutan pa. Medyo natakot ako ng slight after niyang sabihin ulit yun. Pero kasi parang wala naman ako na-random. Basta as long as parang alert ka sa lahat ng mga nangyayari kapag kami dumikit sa kagano'n ka agad. So yun lang naman, additional disclaimer to you guys. Nakabalik na tayo. Bakit parang umitim naman tayo ng todo-todo? Pakainit kasi dito ngayon sa Spain. Yung araw mainit eh. Ito ko lang guys, yung itsura ng labas. Ayan, di ba? Yung mga ganyang itsura parang 6 PM na sa atin or something, di ba? Or parang mga 6:20. Dito, tignan nyo. 8:27 PM. Ganyan ang itsura. So yun, tatapusin ko na dito yung vlog natin dito sa Madrid. And alam nyo, ang parang masasabi ko o ang komento ko dito sa Madrid, okay siya. Okay siya, ang ganda niya. Iba yung ganda ng Barcelona, iba yung ganda nitong Madrid. Like literally, ang nagustuhan ko dito sa Madrid, gusto ko yung urban planning niya. Doon sa Barcelona naman, ang nagustuhan ko naman doon is yung tipong magkakadikit talaga lahat ng mga tourist attractions. Kahit hindi na kayo mag-commute, kayang-kayang lakarin. Dito, may mga magkakadikit pero kailangan mo pa rin talaga mag-train or mag-bus. So yun, nagustuhan ko itong Madrid, don't get me wrong, pero nagustuhan ko din yung Barcelona eh. Hindi ko pa alam kung paano ko pipili sa kanilang dalawa kasi meron silang kanya-kanyang charm. Ganyan. Ang ganda niyang parehas. And wala akong masabi. Para sa akin, 10-10 yung Barcelona. Tapos 10-10 itong Madrid. So yun, parang for me it's a tie. Bihira lang tayo magsabi ng tie. Ganyan. And basta nagustuhan ko siya parehas. And tomorrow, i-explore naman natin is yung Segovia and also Toledo. Yun naman i-explore natin. And kung tatanungin niyo ako kung medyo natakot ba ako sa exploration natin ngayon, or nahaselan ba ako, ganyan, hindi po. Ang dali lang. Ang dali lang. Kayang-kayang i-DIY ang Spain. Lakas lang ng loob ang kailangan. Pagiging alerto lang ang kailangan. At presence of mind para hindi kayo masnatchan, hindi kayo mapahamak, ganyan. Pero kung hindi nyo naman iisipin nyo at kung magiging parang okay, ganyan kayo lagi, ay super okay. Kayang-kaya nyo pong mag-succeed sa inyong mga planned Spanish tuloy, planned Spain trip, okay? So yun, if ever, sundin nyo na lang yung itinerary natin, ganyan. One whole day lang tayo mag-explore ng Madrid kasi. Bukas kasi iba na i-explore natin. Again, maraming salamat. If ever kung di pa kayo naka-follow sa ating social media account, ilalagay ko user handle dito sa screen. Diyan po, real time tayo nag-update para updated kayo always, okay? And also, pag hindi pa kayo nakaka-subscribe, feel free to subscribe sa ating YouTube channel para lagi din updated every time meron tayong vlog. Again, this is Ivan X Man. Abangan niyo pa ang mga susunod natin vlog dito sa Europe. So, yun lang. Thanks!